Magandang gabi, learners! So today, pag-uusapan po natin ang The Tale of Melody ni Geoffrey Chaucer. So ang bida po natin dito ay si Melody at si Prudence. Mag-asawa po sila. So isang araw, etong si Melody kasi ay isang mayaman na lalaki. Umalis siya at iniwan niya ang kanyang mag-ina na si Prudence at ang kanyang anak na si Sophie. Pagkaalis niya, merong tatlong lalaking pumunta sa kanilang bahay at sinaktan ang kanyang mag-ina. Tinamaan ng malala ang kanyang anak sa mata, sa ilong, sa kamay, sa bibig at sa tenga. So pagdating ni Melody, nakita niya ang kanyang mag-ina na galit siya, napuot siya at gusto niyang maghiganti sa mga kaaway niya. So, tinawag niya yung kanyang mga kaibigan at kapitbahay. Tinanong niya ang mga ito kung kailangan niya bang maghiganti, ipapatay ang mga nanakit sa kanyang pamilya o hindi. Marami sa kanila ang nagsasabi na patayin, maghiganti. Yun ang payo nila kay Melody. Sa huli, nilapitan siya ng kanyang asawa na si Prudence. Pag sinabi natin kasing Prudence ay karunungan at mahaba ang kanyang pasensya at hindi siya gumagamit ng dahas. So, sabi ni Prudence sa kanyang asawa, kapag naghiganti ka, lalong lalala ang sitwasyon. Pag-isipan mabuti at huwag gagamitan ng dahas. Hanggang sa lumambot ang puso ng kanyang asawa na si Melody sa kanyang mga sinabi na huwag gagamit ng dahas, maging mabuting tao, maging mapagkumbaba at huwag gamitin ang init ng ulo. Ngayon, pinatawag ni Melody ang kanyang mga kaaway, hindi para ipapatay sila, kundi patawarin sila. At nakita niya na nagsisisi itong mga tatlong lalaki na ito. At yun na nga, pinatawad niya ang mga ito. So, ang lesson dito sa kwento na ito ay huwag tayong maghiganti. Kung nasaktan tayo, kung may mga nanakit sa atin na mga tao, huwag nating paghigantihan. Kasi lalong lalala ang sitwasyon. Meron kasing times like yung mga nangyayari ngayon sa giyera sa iba't ibang mga bansa. Sino ba ang mas naapektuhan? Di ba yung mga sibilyan? Yung mga tao na walang alam, yung mga bata, di ba yung mga matatanda na wala namang alam, pero sila ang napaparusahan. Naalala ko noon na dahil nga yung family ko ay napakabait nila, meron silang lupa na malaki din and binabayaran nila ng tax sa munisipyo. Mga ilang taon ay hindi na pala sa kanila ang lupa na ito. Napunta na ito sa kamag-anak nila. Galit na galit ang tito ko kasi siya ay nagbabayad ng tax. Pero sa huli, sinabihan siya ng kanyang mga kapatid na pabayaan na ang lupa kasi mag-uugat pa yan ng away, ng hindi pagkakaintindihan. So hayaan na lang kung kinamkam nila yung lupa sa kanila na kasi hindi mo naman yan madadala kapag ikaw ay namatay. As long na alam mo sa sarili mo na wala kang inaapakan tao, wala kang sinasaktan, at nasa matuwid ka, Diyos na ang magpapala sa iyo. Parang si Dr. Jose Rizal, hindi rin siya gumamit ng dahas. Ayaw niyang gumamit ng dahas. Unlike Bonifacio. Si Dr. Jose Rizal ay gusto niya ay karunungan at yung may yung gusto niya yung mag-uusap, merong pagkakaisa, may peace, ganyan. Ayaw niya ng dahas. Kasi pag ginamitan mo ng dahas, mas maraming mapapahamak na
mga tao. Kaya ngayon, pag magsasalita ka, may sasabihin ka, kailangan mo munang pag-isipan ng maraming beses. Huwag na huwag kang magsasalita kapag galit na galit ka. At huwag na huwag ka rin magsasalita kapag ikaw ay masayang masaya. Kasi meron kang mga nasasabi na hindi ka nais-nais sa tao na importante sa'yo or sa mga tao na nasa paligid mo. Kaya love, love, love lang po tayo at maging mabait po. Be kind. And naniniwala ako kasi pag nagpakita ka ng kabaitan, susunod na yun. Maraming tao ang magiging mabait sa'yo at kinalulugdan ka, lalo na ang Panginoon. Yun lamang po at sana may napulot po kayong aral sa kwento ng The Tale of Melibini, Geoffrey Chaucer. So, yun lamang po. That's all. Bye!